The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo Oy, good morning, good morning, good morning, good morning. It's Saturday, May 3, 2025. Kayo po'y nakikinig. Kayo po'y nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido. Good morning, Kuya Yes, good Roel. morning paring Ricky. Malapit na. Lapit tulog na lang. Ilang tulog na lang. Oo. It's lala na. At ang tanong, naligo ka ba, Kuya Roel? Ako, hindi muna ako maliligo. Mahal eh. Mahal na Bakit? tubig. Mahal ang tubig? Oo. Ang bira naman talaga. May Mahal binabas. na, wala pa. Wala tubig, pa. oh. Daming reklamo ngayon sa tubig, Bakit ba hindi gawing libre yung tubig na yan? Naalala ko, 1990, may binabasa ako, doon nagkaroon ng crisis kasi sa tubig, no? Parang failure of bureaucracy of pagpapalakad ng gobyerno. Kasi nawasa yan nung araw di ba? National Water Sewerage System, Tapos ginawang MWSSS. Libre nga tubig, nainom pa natin. Wala namang usong mga mineral water na yan, Kuya Ruel, di ba? Kaya nga eh. Ngayon yung tubig mahal. Bakit nga mahal? Oo. Lalo na pag bibili ka ng bottled water. Di ba? Kaya nga, alam mo yun, yung issue ngayon, yung prime water. Di ba? Yung prime water na pagmamayari ng pamilya Bilyar. Di ba? Sinabi na, pinaimbestigan yan ng dito bongbong mo. Ay ang prime water ng pag-aari ng pinakamayamang tao sa Pilipinas. Kaya nga eh. At saka napabilang pa sa richest world billionaire sa buong mundo. Ayan Pero si di ba? pamilya Bilyar. Ang tubig sobrang mahal. Kaya ang dami na pala. Ang dito sa atin sa Metro Manila, ang concessionaire dito sa iba pang karating, yung Maynila at Manila Water lang, di ba? Oo. Sa mga Di ba probinsya dati pala. naalala mo, dahil sa taas ng singil, di ba? Pinaimbestigahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Tapos Inipit niya. Sinabi nga pa nga niya kung hindi gumawa ng paraan ng Maynila at saka yung di ba? Tatanggalin niya. Bakit ngayon biglang merong prime water? baka ayun ang dahilan kaya nakalusot ng prime water. Ganun ba? Ipitin mo to para may pumasok iba. Ipitin no? Takutin. Kaya papasukin ko tong prime water. Oo. Kaya ang prime water pala, ang dami pa ng mga pixie-servisyo yan. Oo. Nga lang, pixie-servisyo na walang tubig. Lalo na sa San Jose del Monte. Oo, meron sa na. Cavite rin. Cavite? Ang sabi ba ng mo? Ni Resty Maling. Mahal-mahal na binabayaran nila, libo na. Libo na? Libo na. Pero bakit? Samantalang yung upa niya doon sa sa bahay 1-2 lang. Kaya pala nangangami si Resty
Kawawa nga, pumapasok hindi pa naligo Oy, 10:04 na po ng umaga. Ha? O nga, yun nga ang pinag-uusapan natin. May minute ngayon na ang pamilya Villar, isa sa mga kandidato ron si Camille Villar, di ba, ng administrasyon. Pero, pinaimbestigahan ni Tito Bongbong mo ang kumpanya na pag-aari ng mga bilyar. Dapat kasi ang dami reklamo. Concessionaire din ba lang ang area ng mga Angeles, San Fernando, Lucena, Quezon, Camarines Norte. Ang dami pa ng mga kala ko ang negosyo lang nila nakatuon sa real estate. Pinasok na rin pala nilang water, ha? Alam mo, di ba sabi nga sa mga Chinese, pagka ikaw, negosyo, tubig, laki, bigitya. Okay. Oo, nakikita tubig, dahil tubig, libre. Pero nakapagtataka, bakit dun sa Bulacan, Kuya Ruel, di ba? May Angat Dam doon, di ba? May Bustos Dam. Bakit walang tubig sila? Sa Bulacan. Baka hindi mo na sinusuplayan para tumaas ang presyo. Wala si Ariel. Hindi, kaya pala umalman na si doon, si Governor Daniel Fernando, na pinapaputol na niya yung niya doon, yung concession na to, yung pinapa-stop na niya. Oo, yung kontrata doon na ang local water utility sila magpatakbo. Sila na lang Sila na lang. Oo, bakit pa pinasok dito? Yung pala, lumalabas doon na mismanagement. Yung mga tao pala pinasok yung ganong klaseng negosyo na hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Basta makasingil. Ayun na siguro. Ayun. Kaya dapat ba talaga libre na tubig pero hindi yun ang poll question nun namin. Ang poll question nun namin, Nakapili ka na ba? Nakapili ka na. Nakapili ka na ba ng kandidato dahil isang linggo na lang? Botohan na. Botohan na. Ayan ho, ang poll question namin. Ang poll question na natin sa inyo siyempre ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasahin sa Philippine Standard at ang planta nila ay nasa Santa Maria, Bulacan. Yeah. Mura na, de kalidad pa. May tubig kaya sa Santa Maria, Bulacan? May mga nagagamit sila dyan kaya. Pero halos lahat yata sakop ng prime water doon sa Bulacan. Pero sobrang poor ang service. Serbisyo. Pero walang tubig, pero naniningil Oo nga. Grabe. Sabi niya dapat binuksan mo. Kasi walang tubig, at least may bayad kasi hangin, may lumalawas, hangin na lang. Sabi ni Resty. Pero basic good yan, ha? Basic services, basic pangangailangan ng tao. Mga basic needs, di ba? Regulated yan lahat. Dapat kasi lang. Kasi naman ng tubig, ang babayaran mo, kunwari, let's say, 250. Bakit may 250, isang taon walang tao? Month, kasi average po yan . So, in-average namin, every month, yan mabayaran mo. May tao, wala. Di ba? Ay, nako. Anyway, baka busy lang sige, mamaya natin, ha? May isang kongresista, Kuya Ruel, na sabi dapat libre ang tubig. Hindi lang yun. Naalala ko, napanood ko si Brother Eli Soriano. Ano sabi niya? Sinabi niya, binigay ng Diyos ng libre. Ibigay mo ng libre. Oo, di ba? Hindi lang tubig ang sinabi niya. Pati yung pagkasal. Okay. Bigyan ng Diyos ng libre. Bigyan mo ng libre, hindi sobrang taas. Okay, pero mo, wala kang puhunan. Yung puhunan mo, yung bigay ng Panginoon. Pang-distribution lang. Di ba? Siguro, siyempre, kailangan mo to distribute yung mga ganong kuryente, tubig. May certain charges, siyempre, kasi gagamit ka ng manpower ng machine. Pero wag naman yung wala kang nai-distribute, mayroon ka pa rin sinisingil sa tao. Ay, nako. Ayan, dapat kaya, may isip-isip kayo. Kaya ang pitch niya sabi, may napili na ba kayo? Huwag kayo pipili ng ganyang klase. Oo. Okay, basahin na natin mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo, Kuya Ruel. 3 Pilipinong kardinal, kabilang yan sa 132 kardinal sa 72 bansa ang lalahok sa conclave o yung pagboto ng Santo Papa. Sa kauna-unahang pagkakataon yan sa kasaysayan ng simbahang Katolika na boboto at pipili ng bagong Santo Papa na magaganap sa Mayo 7. Ito na nga, prime water concessionaire na pagmamayari ng pamilyang Villar. Inutos na imbestigahan kaugnay sa dagsang reklamo ng mga consumer sa San Jose del Monte, Bulacan.
Yung pala, hindi lang San Jose del Monte. Oo, ang dami rin pala sa ibang lugar din. Okay, kaugnay nito, pinabulaanan ng Malacanang na politika ang dahilan ng pagpapaimbestiga sa prime water. Taliwas ito sa akusasyon ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa pag-endorser niya sa pamilya Villar. Mukhang malayo. PNP simula ng full alert sa buong bansa kaugnay na nalalpit na halalan sa Mayo 12. Areas of concern or hotspot pinatutukan ng COMELEC sa pulisya. Mahigit 1.2 million katao o pasahero ang naging benepisyaryo ng libreng sakay sa MRT, LRT at LRT2 ayon yan sa DOTR. Ito ho ang uling araw na rin ng libreng sakay ngayong araw. Kaya kung hindi pa nakakasakay ng libre kung sa MRT, paikot-ikot na kayo. Libre naman. Ande ang matindi dito, magaling sa Tito Bongbong mo kayo, Ruel. Sabi niya, para sa mga manggagawa, hindi pala. Lahat, pwede. Estudyante, libre. Lahat ang sasakay doon, libre. Siguro sinabi niya, nisip niya, manggagawang sumakay at hindi, pareho naman tumatakbo. So lahat ilibre na lang. Pero, para hindi mahirapan. May anunsyo kasi nakita ko doon sa LRT2, basta papakita mo raw na empleyado ka o manggagawa ka. Pero lumalabas, ito libre pala lahat. Kung sasakay ka sa lahat na, wala nang ticket lang. Kuha ka lang ng ticket na bibigyan nila. Kahit saan, patsubibo ka, paikot-ikot ka lang pabalik-balik ka. Diba, prior to doon sa, meron yung single, parent, di ba? Single mom na libre, di ba? Parang ganun. Bago doon yung solo parent. Solo parent. Pero yun, papakita mo lang yung ID. Pero mula nung Abril 30, at hanggang May 3, libre ho ang sakay dyan sa MRT, LRT1 at LRT2 na dapat usually pag may araw ng celebration ng Mayo 1 Labor Day, yun lang araw. Pero ginawa niya 4 na araw. Ang bait talaga ng Tito Bongbong mo kay Ruel. Ito, medyo nakakalungkot, no? LTFRB sinuspindi ang 15 o 15 buses sa Dagupan Transit na nag-ooperate ng Solid North bus sa sangkot na madugong aksidente sa XCTEX sa Tarlac na ikinimatay ng 10 katao. Nakakalungkot to yun, di ba, Kuya Ruel? Na parang na-sandwich yung van. Na-sandwich yung van. At yun yung parang matindi ron, 4 na menor de edad ang nasawi dyan sa aksidente na yan sa highway. XCTEX nadadaan tayo dyan. Papunta rin ng Baguio, di ba? Pangasinan. Yan yung parang mas mabilis dumaan. Hindi ka nadadaan ng mga banban. Di ba? Mabilis na daan at mahal ang singil. Yung 20 pesos na kilo ng bigas pansamantala mo nang pinatigil ng DA bilang ansunod sa election ban ng COMELEC na pinamamahagi na bilang hindi man ayuda, bibili mo to na 20 pesos lang pero sa Visayas lang. Pero dahil nga para maalis na yung alinlangan after the election after May 12 election di ba? Tama naman. Pero meron dati yung sa dating presidente, di ba 7 pesos pa? Meron ba? Commander ng MPD Station 10 sa Pandacan na si Lieutenant Colonel Jason Manatid Agulion at MPD Station 14 Barbosa na si Lieutenant Colonel Wilfredo Fabros Jr. sinibak ni NCRPO Director General Anthony Aberin. Bakit kaya? Si yata yung sa MPD sa Pandacan Station 10, yung parang nagbunot ng rifle yata doon sa isang police parang asset lang. Parang gano'n, may issue doon sa harap mismo ng presinto. Yung parang nagalit yata. Ito naman kay sa Barbosa, ito yung nangyaring pamamaril, ba? Kinimatay ng isang nominee, party list, third nominee, ang bombero party list. Nakakalungkot dyan. Maaga pa yun, mga hapon pa lang ako yung Ruben. At ngayon, tutugis na ho ng Manila Police District yung isang gunman na bumaril sa dating chairman to sa Sampaloc. Habang tinutugis, ito naman sinibak na ho at kinasuhan na 10 miyembro ng PNP-CIDG na illegal na nag-raid at nangigil ng 18 million sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Kinasuhan na ng PNP Inspectorate
General. O, nga, biro mo, nag-grade Eh, na may walang higpit pa warrant. naman. Si ano? Walang warrant. O, ang happy na ho ng CIDG. Di ba si General Torre? Mm. Bills, ang lakas ng loob nila ng mga ganun, ha? Samantalang Gumawa. alam nila mahigpit ang kanilang boss. Boss, oo. Mukhang sayang to. Pero ano to, gate na gate nga si PNP Chief Marbil, eh. Mm. Ano to, sisipahin na niya talaga to. Dismissal na sa serbisyo. Wala raw po ang yan sa mga gayang klaseng skalawag. Samantalang troll laban sa Philippine Coast Guard kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Dumarami mga social media account, puro peki. Nakakalungkot naman to. Ang troll, mga Pilipino, kinakabe mo mga Oo. Chinese, diba? Binabayaran ka, tapos, kinakambihan mo yung mga Chinese, di ba? Di ba, Saan yun, yung sense of nationality at ano, diba? Nationalism. Nako, pabayad ka para lang, pagtanggol mo, ibang bansa pa. Grabe. So, ibig sabihin yung nationalism mo, mabibili. Diba? Sila yun, oo. Sila lang yun. Ay, nako. Anyway, ang balitang hong ito, may hatid sa inyo, siyempre, ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ang King's Herbal Capsule at Liquid. Yan, mabibili nyo sa Shopee at Lazada sa iba pang mga drugstore. At syempre sa R-Cubes, 100% natural fruits, herbs, and vegetable ho yan. Extract na FDA approved. Sila lang ang talagang yan, ha? Wala na yung ibang kasi may mga namimiki niyan. Oo, tsaka may mga gumagaya lang. Oo. Tapos pati yung design, ginagawa. Mahirap din. na pag hindi dumaan talaga sa pagsusuri ng FDA. Diba? Baka kung ano na lang hinalo ron. No? Kaya bibili kayo. Para sa legit, bumili kayo dun sa R-Cubes. Hanapin mo na yung R-Cubes. At saka yung meron CPR siyempre. Alam mo, sabi ni Kari. Sabi ni Kari nga walang gamot sa kamatayan. Pero merong lunas sa karamdaman. Ano naman lunas daw sa butas ng bulsa? Kuya Roy? Edi tayin mo yung... Ngayon, siyempre baka mawala yung butas ng bulsa. Dahil mag-election, may mga, alam mo na. Oy, happy viewing at listening kay Madam Lorna Salvacion. Siyempre kay Ben Benito Sadsad. See you, kapatid na Ben. Okay. Oy, it's 10:17 na po ng umaga sa mga may lakad dyan. Maganda ang sikat ng araw ngayon. At mamaya, sobrang init na naman. Lumakad na kayo ngayon pa lang. At saka siyempre, yung mga magbe-birthday. Meron ba? Oo, meron May siyempre, birthday pa sila. Saturday, May birthday pa yan, Sunday. ha? May birthday pa pala mga yan. Sino mga yan? Siyempre, happy birthday. Belated happy birthday kay Dr. Mary Jane Alvero. Yan. Aha. At siyempre, happy birthday kay Jeremy Akisha Tan. Yan. Aha. At saka Happy siyempre, birthday po. Happy birthday sa inyong lahat. Sa mga lahat ng birthday itong May. Uy, happy birthday din sa ko. Sa aking pamangkin nasa heaven na. Si kay Rani Boy Barot. Rani Boy Sunga Barot. siyempre, happy birthday din kay Ate Terry Garcia. At kay Tita Elena Mendoza. At happy fiesta pala. Sa barangay Mayto Kalumpit. Piyesta ba ron? Oo. Ang Hermana Mayor, alam mo sino? Si Sino? Mayor Lem Faustino. Happy fiesta dyan. Hindi kami naimbitahan dyan, Sana maramdaman natin. Hindi kami naimbitahan dyan sa... naimbitahan. Mayroon pa si Mayora Lem Faustina. Alam niya na. Naalala ko yung kahon-kahon na na tosino. Langgunista Yan ang native kasi nila dyan. Oo, hindi natin nadala pa uwi. Gigi po Bonoso, good morning po. Especially kayo ba? Especially pa kay Sir Ruel. Hey, thank you. So, especially for you. Oy, good morning Benito Sadsad. See you Benito Sadsad. Yan, mga batang yan. Batang tundo yan. Fraction na yan medyo 132 times 2. Sa tingin ko, yung 260 plus by 2/3 3. yan mga
50 plus, Oo. ganon. Makuha mo yun, magiging santo. Kaya pala pag may lumabas ang puting apoy dun sa... Oh, yun nga sa tanong ko sa iyo eh. Ibig sabihin napili na. May napili na. Ano ba yung ano ba tawag doon? Yung chamber, diba? Yun pala, yung mga nabilang na yun. Susunog na yung mga papel. Ganun ba pag yun? nasunog na yung papel, ayun, siyempre may usok na puti na. Ayun, so may napili ng Santo Papa. Sa Mayo So Asiatic sigurado mo yan. puti pa man kung di lumabas puti, ibang kulay. Ayun ang mahirap doon. Nawala ba tayo sa FB? Wala. Sabi ba? Marami ba tayong sabi? nawala, oo. Tignan natin kung nawala ba tayo. Ariel, pa-check natin kung nawala tayo. Siguro nga, parang wala nga. Pero makinig kayo sa sa amin sa Sky Cable, Channel 224 sa mga kaya sa mga digital boxes. Kung sa radyo sa 8:10 AM live na ho kami diyan. Ay, may pahabol pala ako. Happy birthday pala sa aking classmate na si Judy Chuahiko. Yan. Muli sa aming tanong para manalo ka ng GCash 100 pesos ho yan ang pamimigay namin. Ilang araw na lamang bago ang halalan, may napili na ba kayong kandidato para sa May 12 election? Nako, ilang araw na nga lang po yung Royal. Ilang araw na lang. Ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang. Kung di ka makatulog pa niya. Sabi nga, makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sabihin, di bago iboto nyo, wag yung luma. Yung ano? Ano ba ibig sabihin ng bago? Bago yung... Better, As in, bago talaga ang kandidato. Hindi yung luma. Paulit-ulit na lang. Yung paulit-ulit na lang. Yung pabarik-barik, parang wala na silang ibang trabaho, kundi politika na lang. Kasi yung hope mo, di ba? Meron kang pag-asa na magbabago. Kung gusto mong mabago yung buhay mo, siyempre mag-start ka sa sarili mo. Pero siyempre, paano bobotohin mo? Start ka dati yun ang laging binoboto mo, tapos ngayon gusto mo mapaiba yung buhay mo. Pero medyo may rin yan risky din yan kung bago. May bago nga di ba? Huwag natin banggitin, isang artista, bago, sabi niya, magbubukas ako ng panibago kong chapter, bagong aklat ng aking buhay. Biruin mo, bago siya, tapos wala naman siya ibang plataforma. Parang nalaos na siya sa pelikula, dito naman siya sa politika. Tapos magbukas na ng bagong chapter. Oo. Ibig sabihin, yung chapter ng buhay niya, ang interest niya, hindi yung buhay ng ng mga constituents niya. Sa kandidato na yun, hindi natin babanggitin. Hindi nga niya masolusyonan yung Kuya Ruel Hindi nga niya masolusyonan, mabigyan niya ng ayuda yung sarili niyang anak. Hindi nga niya nabigyan ng sustento. Kami pa mga Pilipino ang tutulungan mo. Bulahin mo nelong mo sarili nga hindi niya masustentuhan nga si tapos sasabihin niya tutulungan daw niya mga mahihirap. Sustentuhan mo muna yung mo. Hindi na tayo nagsawa na puro pangako lang. Hindi na nagagawa. Sa bagay, nangako na nga Di ba? Ay nako, kaya pala mainit na, may mga show cause order na. Nako, diyan ho kayo mag-ingat. Meron nang dinisqualified ang Comelec, Kuya Ruel Diyan sa Quezon si Matt Erwin Lorido, tumatakbong congressional candidate ng Quezon Province dinisqualified din. Tsaka yung Roslyn sa Quezon City dahil yan sa vote buying. Malakas ang bentahan yung mga negosyo walang benta sila. Siya malakas siya magbenta, no? Kaya ay nako. Tapos papatawan pa ng malaking capital gain tax. Hindi naman tinuloy na. Hindi ba tinuloy na, natakot siguro. Pero posible, alam mo, kawawa alam mo sa totoo lang, kawawa ang negosyante. Bakit? Kaliwat kanan nagbabayad ng tax. Meron municipal tax. Okay. Sa municipal tax, merong kategorya yan. Magkano benta mo, kumita ka o malugi ka, ito yung bayad sa kanila. Oo. Ang BIR tax naman, yun, kung magkano yung kinita mo. Base doon, ibabase nila? Oo, ibabase nila. Okay. Pero matindi rin yun 12% VAT Matindi rin yun. Ngayon, ay papatawan daw. Una-una, yun lang ang plano, pero
umatras eh. Sino ba ang may pakanayan, Kuya Ruel? Yung DOF Secretary eh. Sino? Sabi ni Ralph Recto eh. Ralph Recto. Kapatawan niya ng 300, gagawin 10%, yung 6%. Para raw kumita ang gobyerno. Ng 300 billion, mag-generate ng funds. Isipin mo saan mo kukunin yun? Sa mga negosyante rin. Di ba? Oo nga, no. Alam mo, dapat yan, ang una mo tutukan, yung mga nagnakaw. Mhm. Kasi, pag walang korupsyon at walang magkokorrupt doon sa funds, trillion ang masisave ng bansa. Ayun. Di ba? What is 300 billion sa mga negosyante? Kung makakatipid ka ng trillion, di ba? Sa totoo lang, pagka... Sabihin, ayusin mo nila yung burokrasya nila. Oo, bureaucracy. Bago yung gipitin. Yung mga negosyante na legal, legit. Ayan. Di ba? Kaliwat Kaya- ka naman ito, papatawa, tataasan mo na ngayon, merong nakaambang 200 pesos na increase. Mhm. So lahat puro negosyante. Talagang magaling talaga to si, ano ba? Sino? Si Rap Recto, Secretary Rap Recto. Oh, siya nagpa-implement ng 12%. At magaling din siya. Nakita mo naman doon sa Batangas. Bakit? Pamilya niya, anak, asawa, governor, vice governor. Hindi ba nakakaya yun? Ako, nakakaya naman talaga. Kung nabubuhay pa kayo lang lolo, ha? Si Claro M. Recto, na pinangalan sa Recto. Pero ang galing nun. Oo. Oo. Kung nabubuhay pa yon, baka batukan niya si Rap Recto eh. Ganun ma. Winalang yamo yung pilido namin. Biri mo, hindi ba daw kaya-hiya? Wala bang ibang magagaling sa Batangas? Di ba? Bakit kayo lang? Di ba? O, ganyan din, sa iba pang lugar, sa Cavite, ba't kayo lang? O, sa Las Piñas, ganyan din, ba't kayo lang? O, ang dami pa na dun sa sa Davao, ba't kayo na lang? O, mapapaitan na kayo ngayon. O, yung congressman nila dun, ng bugbog, di ba? O, ngayon, nasa Netherlands. O, nandun sa tatay. Marami pang ikutan nyo, Kuya Ruel, ilang bansa ang ikutan niya at magtatagal siya ron hanggang matapos ang kampanya. O, hindi, pagbalik mo, hindi ka na congressman. Bawal ba yun? Diba? Hindi lang nga siya makakapanya dahil daw yun daw niya yung tatay niya. Yung binabanggit natin si Congressman Pulong Duterte. Nakita mo may hawak na patalim, no? Kita sa video, binugulpi niya yung isang bar. Sa isang bar. Yung isang negosyante ron. At natakot nga talaga eh. February pa nangyari. Pero ngayon lang nailabas. Ang swerte nung nung negosyante yun. May naitago pang kasi pinapatay daw yung CCTV. O, nakita mo talaga kung kawalang yaan naman nila. Allowed ba yun? Di ba sa Paano mga police, pag nakita ka na sa bar or something, di ba? Alin? Meron kang mga police, di ba? Bawal makita sa loob ng bar. Hindi, may security niya yun, Kuya Ruel eh. Hindi man naka-uniform. Basta hindi naka-uniform. Okay. Pwede. Okay lang naman yun. Ay, nako. It's 10:28 na po ng umaga ang oras atid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. May problema pa rin ba tayo sa Facebook o sa YouTube, Kuya Ruel? Siguro mamaya-maya maayos ni Ariel yan. Okay. Sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan. Muli, abangan nyo ang isang may pasabog ba? Mamaya, huwag ko kayong alis, sandali lang, magbabalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free.
Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, it's 10:31 na po ng umaga. Ang oras atid sa inyo ng BTS. Yan, Blue Top Shirts. 100% cotton yan, ha? At mabibili nyo yan sa mga piling-piling tindahan. Lalo na dyan sa area ng mataong lugar, sa Baclaran, sa Divisoria. Naku, sabihin nyo, BTS, quality yung t-shirt na yan ni Boss Eggy Ben. Okay, Kuya Ruel. Hey, thank you pala sa mga naka-live sa atin. Si Merlina Valencia. Oy, Good morning daw. good morning. Kay Marlon Elores, nag-iingay na naman daw tayo. Okay lang. Aha. Kay Jose Mora. Good morning daw. Sir Ricky and Ruel. Kay Romel Cayabyab, mayaman na. Bakit hindi naman nila madadala yan sa kabilang buhay? Sabi ni Romel Cayabyab. Kay Aha. Maria Angelica Angles, doon po tayo sa lawyer na may pinag-aralan, hindi puro sigaw, sayaw at any baduts dance pero walang alam sa batas. Ito kay Leo Custodio, ay yan, pulutan na. Kay Heidi, kay Mi Amor, kay Ariel Duque, salamat sa inyo. Okay, basahin nga natin. Sa dami ho ng sumasagot dun sa aming tanong sa bayan. Yung, may napili na ba kayong napipisil kandidato para sa May 12 election? Nagbanggit na sila. O si Attorney Gabriel Ramirez Jr., Abeto Ramirez Jr. sumagot kay Senator Ben-Hur Abalos. Panalo ang bayan. Panalo tambayan. Number 1 sa balota. Abalos. Number 1 ba sa balota si Abalos? Oh, kasi Banggit na. Nakampanya ka na, attorney, ha? Si Joan, sabi niya, Alban is on my list. Sino ito? Sa local siguro. Rene Crisostomo. Ito ba yung kaibigan natin reporter? Si Erwin Tulpo lang ang sakalam. Sabi niya. Lakson lang ako para kay Bohol Bundokan. Kay Amira Lopez, yes, vote wisely. Wag magpapadala raw sa ayuda. Si Aliyah sabi, yes, yung mga subok na, hindi artista. Ayaw niya sa artista. Ha? Kay Daisy Samonte, meron na pero secret. Wala, meron na. ayun sabihin. Si Cielo sabi, undecided pa. Wala sa listahan ng mga gusto kong iboto. Deserving. Ayun. Ang dami, ha? Si Michael Acosta, Marcoleta, ang abogado ko. Abogado pala si Marcoleta. Di, abogado raw niya. Siya sabi naman yun ni Patty Beneplo, no choice na lang siguro dahil yung iba hindi kilala. Gusto nito pala popular. Ang kaibahan nung doon pero hindi po porket popular iboboto nung natin. Dapat alam rin naman natin na dito, may isa akong nabasa rito. Si Joey Sano, sabi niya, wala akong mapili pero puro kurap si Boss Ruel na lang po iboto ko. Yun ba? Problema, hindi ako tumatakbo hindi ako kandidato si Ruel. Yan nyo, baka sa susunod na si Gwen Silacatan, sabi, nakapili na, Attorney Rodriguez is on the list. Si Attorney Vic, yung dating chief of staff ni kasi sabi mo lawyer basta lahat lawyer. Ito kay Olmer, Sunday, sabi niya, mga ilang pa lang, doon na lang tayo sa voting precinct pipili. Ito lang naman yung mga katangian ng iba pang hanap ko. Katangian daw, may malasakit sa kapwa Pilipino, walang bayad ng korupsyon, God-centered, flexible yung bang may konting alam. Baka wala kang maboto niyan, Omel.
Okay, Josie Tano, ito na ang pinakamahirap na eleksyon. Ito na yata pinakamahirap daw na eleksyon. Nahirapan si Josie May pumili. narinig nga ako eh. Oh. May nagsabi, ito yung pinakababoy na election. Sinabi mo, ito ka, matindi. Narinig ko yan, Nakinig narinig tayo. ko yan. Nakinig tayo doon sa isang caucus ni Manila Mayority candidate Isko Moreno. Hindi ko alam kung matatawa ba tayo, masusuka o mainis o ano ba? Ang sabi niya, ito na ang pinakababoy na eleksyon. Narinig ko rin yan eh. Ano kaya? Sino kaya nagbaboy doon? Ako, baka magulit masin. Ang tanong doon, babalik sa kanya, sino ba ng baboy? Ito rin pinakababoy na. Nandun ako at nakita ko yung ano niya, sinabi niya ko yung Roel. Talagang, siyempre, artista yun. Scripted. Siyempre. Paulit-ulit lang yun. Pero, like yung utang, siyempre, narrative niya yun. Diba? Narrative niya yung utang. Ito, bilang isang ama. Siyempre, may content drama, diba? Pero hindi niya nabanggit, bakit ka nagbenta pa? Nagbenta. Hindi niya pinag-usapan yun. Hindi niya binanggit yun sa mga tao. But anyway, let the Manila choice. Sabi niya, your Miss Choice, isa ladies choice. Baka masilat kayo ng kagulat-gulat, di ba? Na ano? Si Jun Vicente, di ba? Taga Bulacan daw, Kuya Roel. Oo. Sabi niya, meron na po. Dapat lamang po na piliin mabuti. Yung karapat-dapat. Pero hindi siya nagbanggit. Maganda naman yung okay lang din wag kang magbanggit na. Si Grace Rugero, meron na sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza at Luke Spiritu. Parang good choice siya. Si Daisy Angeles, meron na yung mga hindi kaalyado ni Duterte. Binabasa lang mo namin okay, dami ho. Maraming salamat sa mga mga bigay sa amin ng lahat po yan sinusulat ni Kuyang Roel. Tama ba, Kuyang Roel? Oo, tapos kasama sa bunutan yan. Kasama ko yan. Sa 100 peso load. Si Rex Samson, wala pa kasing nag-aabot ng pera. Kuya, alam mo ba, may balita nga ako. Ano yan, Kuyang Roel? Hindi daw, dati 501,000 eh. Hindi na. Wala na yun. Nadagdagan na ng zero. Wala na yun, Kuyang Roel. Hindi na yun uso. Hindi na ba? Wala na yun, nalangawin ka na pag ganun daw ang binigay mo. Pero sabi naghihikayat niya ibang kandidato, tanggapin niya dahil hindi man nila pera yan eh. Siguro sa mga incumbent yun, tanggapin niya, pero piliin niyo yung nararapat, yung nasa konsensya niyo. Sa Maynila, banggitin natin, baka naman unfair naman tayo sabihin ito yung mga kandidato. 11 ang tumatabong kandidato niya para malaman niyo. Ang dami yan. Ang dami pala na. Ito, si Enrico Cocoy Docot Reyes. Si Michael Gosey. Kilala mo ba ito? Si Michael Gosey? Hindi. Si Mara Tamundong. Si Erwin Stewart. Kowatan. Hindi Kowatan, hindi Kowatan si Sam Bersosa, si Raymond Bagachi, tumatakbo, si Jerry Sundo Garcia, si Francisco Dumagoso, si Alvin Abisila Maringal, siyempre si Enrico Ferrer Ocampo at si incumbent mayor Hani Lacuna 12. Pangan. 11 lang ko yan. Hindi nahanap yung pangalan ko. Pandose. 11 ko yan para parehas naman tayo rito na binabanggit ko namin. Sa Maynila kasi itong sentro ng power, nandyan lahat andito ang di ba? Nakaupo ang Malacanang. Andyan ang Malacanang. So sabi nga kung sino what's the Manila goes, the country goes. Yan ba yun? Sentro to, di ba? Pag sinabing minsan hindi sinasabi Pilipinas kundi Manila, di ba? Mas kilala. Mas kilala. So, kayo mga Manileño, sumubo kayo kung anong ba sa tingin yung dapat na iboto, di ba? Kung gusto nyo yung dati, sa inyo yun. Kung gusto nyo yung bumalik, sino yun? Ay, nako. It's
10:40 na po ng umaga, ang oras at design ng Taube, the Over Vanity for colored hair. Yan. Marami nagpapakulay na kandidato, Kuya Ruel, ng buhok, ha? Oo. Kasi siyempre, dapat presentable sila sa masa. Baka gamit nila Taube. Oo nga. Hair yun. Oo. Taube ni Boss Ken yan. Ayan. Baka dito sabihin, may pungsoy-pungsoy yan, diba? Anong pagkaganitong kulay, Mas baka maganda, manalo. oo. Di ba, may sinasabi sila ngayon Ano? dapat maganda daw yung mga shocking colors. Ano ba yung mga shocking colors? Hindi ko alam. Siyempre yung mga matitingkad. Ay, matitingkad. Oo. Yung Diba? masisindak. Tangerine. Ay, tangerine. Red, di ba? Yellow, kita mo mga shocking colors. Aha. Yung pag pastel ka baka hindi ka mapansin. Medyo kasi light yun eh. Diba? Oo. Kaya ganun. Oo. So, okay. It's, ito yung binabanggit natin ng mga nakasuhan, no, na-issue ng show cause order. Sa Maynila, di ba? 3 na sila. No. Baka yung mga binanggit natin, baka yung pamanalo. Kasi wala. Sila Disqualify sila. Naku, may na, di ba? Seryoso ang COMELEC, ang Commission on Election, sa issue ng vote buying, ha? Kaya, naku, ingat-ingat. So, pag nagbigay ka ng bigas, automatic vote buying yun. Siyempre. Oo. Lalo na may pangalan mo pa. Binibili mo yung botante. Hindi kahit ba. Yung nga, sabi nga nila, mangako ka lang eh. Pag okay nanalo, ito ang gagawin ko. Kaya nga, dapat bawal yun. Pero dapat i-differentiate mo yun kasi Sa plataforma mo. Oo, diba? Pero doon sa area ng isang lugar dito sa Maynila, sa Metro Manila, di ba? Isang mayor doon. Walang pinapangako. Hindi ako nangangako. Ginagawa na lang namin. Basta itong plataforma ko. Tapos yung ano niya, Yung pag kalaban. naka-campaign siya, wala siyang LED. Wala siyang LCD monitor. So, tipid, Ano lang, upuan lang. Nandun sa isang parang huntahan lang. Hindi katulad nung kalaban niya, may LCD. Kompleto. Parang dito rin sa area ng Maynila, bongga-bongga. Yun makikita mo, red flag na kagad yun. Akala ko, Kasi gumagastos siya ng malaki. Akala ko sabi mo, yun nakalista yung mga ginastos niya. Para alam niya kung magkano yung... Ibabalik niya, nakukunin niya. Sa gobyerno. Ikaw talaga. Pero yun naman, galing yung isang kandidato na yun, wala siyang wala siyang ni tarpaulin nga. pero proven naman. Oo, magaling Yung plataforma niya, nagawa niya. Yung nagawa promise niya lahat. Yung pinapangako nung kabila, nagawa na nung incumbent na yan, na alkalde sa Metro Manila. Abay, mabuti ho yan. Na ganyan ng... dapat ganyan ang politika. Iba kasi ang kanya-kanyang bayan eh. Sabi nga ng isang lalo na sa mga probinsya, Kuya Ruel, sabi pag hindi nag-abot yan, hindi namin iboboto yan. Kaya ang kakulangan talaga sa education, voters education. At saka nakita mo rin, kakulangan nga sa voters education, kakulangan na rin lalo na sa area ng Visayas. May 2.6 million daw mga kabataan doon. Na hindi marunong magbasa at magsulat. May computer illiteracy. Di ba? Nakakalangkot yun. Na ganun. Alam mo, kaya nga may mga iba di ba gumagamit ng parang alias para malagay sa taas. Di ba? Kunwari, ang haba ng pangalan letter T ka. Letter T yung apelido mo. So, ilalagay nila may isang may pre. Para, kunwari, ilalagay A. Para nasa taas ka. Kasi yung iba, since pagka-illiterate ka masyado, gusto mo yung maiksi na lang. Para mabilis malagay sa utak ng mga botante. Diba? Kaya nga hindi, isa nga, may pinalitan pa niya pangalan niya, di ba? Pinalitan niya pangalan para maging number 1. Dapat di pwedeng magaling. Siguro gumawa ng hindi, kasi gumawa siya ng legal yung Kuya Roy dahil korte yung nagbigay sa kanya ng ganung pangalan. Nagbigay na. Kaya yung niya, legal yun. Kaya yung ginagamit yung pangalan na ang korte. Siguro nag-petition siya ron. Pero dapat baguhin kasi sa totoo lang di mo pag ikaw pumasok ka na bagger lang bagger sa isang supermarket. May requirements kang bibigay. Pasado ka pa sa ganito, nakagraduate ka ba, bla. Pero pagdating sa politiko, wala Basta sumulat ka lang ng pangalan mo, pwede ka na tumakbo. Diba? Able to read and write lang. Ang problema,
wala kang alam sa batas. Kung nasa legislative ka, tapos ilalagay kang, ngayon ko lang nga nakita yung mga ibang, yung sa legislative, namimigay ng ayuda, pumupunta sa mga, hindi mo naman trabaho yan trabaho ng DSWD. Tama. So nagiging redundant. Kailan pa naging, sa US nga, wala akong nakitang senador na pumunta sa mga areas na namimigay ng, di ba? Ayuda. Ay, nako, is 15 minutes na lang ho, 10:45 na. Magbubukas ang Creative Nails Salon dyan sa may Banawe, sa may Scout Alcaraz. Tumawag kayo sa 0927-395-31 at 0 para sa inyong appointment dyan dahil punong-puno yan. Full pack ngayon yan. Nagpapaganda sila siyempre bago sila bumoto. Umarap. Tablado. Yung kaso, hindi, tsaka yung mga botante. Kaso, pagdating dun sa lalagyan ka rin ng ink madudumihan din yung daliri mo. Hindi, magpagawa ka ng kuko doon sa hindi lalagyan ng ink. Yun lang nga, hindi. Hindi, yung index, ano mo yun? Oo nga, yung index lang. Di lang ang hindi mo lagyan ng cutics. Okay, basahin natin Kuya Ron. Ako, ang dami nilang nag-komento sa atin. Maraming salamat sa lahat ng nakisali sa amin sa aming tanong. Eto si Beatrice Lizalde sabi, yes, kompleto na listahan ko. Sinama ko na si Hunasa sa listahan. Kulilit sa survey, kawawa naman. Diba, kanya-kanya mo yan. Hindi porket tsaka sa survey, hindi dapat Ayang survey na yun, pagbawal na yan. Pagbawal na yung survey na. Dapat mga 3 months before the election, pagbawal na yan. Kasi mas mind conditioning. Siyempre, alam mga Pilipino, hindi naman, nasa kulelat pala itong sayang ang boto ko, sabi niya. Sayang lang, doon ko na lang yun nasa taas, mananalo pa ako. Di ba? Sabi ni nabanggit ko na yata ito, si Francis, meron na po yung mostly mga professional talaga, mga lawyers. Ayan. Hindi mga artista na may alam talaga sa batas at sa mga issue silang kinakarap. Si Heidi, nakapili na po. Re-elect ko na lang si Pacman. May nakita nga ako deliberation ang sumasagot yung nasa likod ng lawyer kaya sabi ko, sandali, binoto ka, dapat yun na lang kaya attorney ang ilagay mo dyan, tapos imupo ka na lang. Di ba? May mga advisor sila Kuya Ron. Doon sila bumabase. Pero bago yun dapat pumasok, nag-aaral ka na. Pinag-aralan mo yung pansukan. Yung dinig na dinig na merong may bumubulong. May bumubulong Tapos yung mga sinasabi niya, yung sinasabi mo. So ibig sabihin, what's the use of nandiyan ka? Ito pala, si Janet C. Ito ang problema ni Janet C. Sabi niya, hindi ako nakapag-rehistro So pag hindi ka nakapag-rehistro, Janet, hindi ka makakaboto. Ito, maganda sinabi ng Ricky Vista. Kompleto na listahan ko. Hindi ako boboto sa magkapatid. Anong boboto man? Sa mag-ama? Sa mag-ina? Meron din dyan. Sabi niya, si Rayo, sabi niya sa SKUA, sabi, yes, nakapili na po ako. Puro abogado. Sana lang hindi maging abusado. Yan, galing. Ang ating suki si Ronald Tumbaga na taga Olongapo City, ang mga tunay na makabayan lang ang may pinakamahusay na plataforma de gobyerno. Okay. Si Maria Lourdes Bamakino, Kiko Pangiyan, okay, nabanggit na yata. At si Nemesha ganun din, si Bamakino at Kiko Ismailis. Okay. Okay, binabanggit ulit natin kanina, di ba? Kuya Ruel, dapat libre yung tubig talaga. Di ba? At yung mga basic needs ng tao. Hindi dapat controlled ng government yan. Yung regulated kung magkano, di ba? Kasi nabungay National Water Resource Board ito yung PD number 1067 1970 panahon pa ng ano mo yan Kuya Ruel na tito. Hindi naman tito mo, lolo Marcos Senior yan. Sila pala nag-i-issue ng mga permit, Tapos ito na mga Local Water Utilities Act 1978 din yan.
Ito yung mga water district na nangangalaga, Kuya Ruel. No? Tapos nabuo yung MWSS, ito yung RA 6234 na siyang mga nawala yung nawasa eh. So, naging MWSS. MWSS, Ano yung Manila MWSS? Water Sewerage system. Sewerage System. Oo, sila nag-ano yan. Ha? At panahon nung ni Ramos, hinati dito sa Maynila di ba? Maynila at Manila. Ayala at Pangilinan ho ang nangangalaga ng tubig dito sa Metro Manila. Tapos, maayos naman daw ang serbisyo. Actually, maayos. Maayos naman ang serbisyo. Yun nga lang, mataas ang singil. Kasi kino-convert pala nila sa dollar yung mga serbisyo, yung nagagastos nila. Paano yung mga kasi may mga butas-butas, yung mga leak, and dadami ng leak. Ay, hindi, naayos nga nila yun. Okay. Ang dapat sigurong makita talaga, ito ng mga kandidato at ng mga Kuya Roy, disconnection. Oo. Yung Dinisconnect ka, sobrang binanggitan mahal natin. pag i-reconnect. At 500 ho yun nakalagay yun sa bill mo, pero pag magbabayad ka, hindi kasama dun sa resibo. Alam mo, hindi ba nakakatawa nga yan. malaking kawalang yan yun? Kawalang yan talaga. 500 nagbayad ka disconnection, pero wala dun sa resibo. Sa Meralco nga, 20 pesos, 40 pesos yung reconnection, di ba? Reconnection. Ang problema hindi ka nga makabayad ng tubig ng 300. Tapos, i-connect mo, 500. Mas malaki pa yung penalty, yung disconnection fee. Talagang hindi ka 300 nga lang. Tubig, hindi ka makabayad. Tapos, yan yung binabanggit natin. Diba? Binanggit natin yung expose dito Dati, sa Maynilad. naalala ko. Sa Maynilad, yan, dapat alamin yan. Kasi binabayaran, sabi ng hindi ho talaga kasama yan kasi yan nagbayad ka sa kanila diba? Siguro naminig ka sila dun sa 12% VAT. Diba? Na pinapataw dyan ng gobyerno. Hindi kasama sa listahan, hindi kasama. Ba't hindi kasama rito? Kasama sa binayad kong ganito 500. Total nito ito. Hindi kasama. Paano kung ikaw yung caretaker? O ikaw hindi kasama. So, paano mo sisingilin yung amo mo? Iyan. Diba? Ayan ang dapat imbestigahan nyo. Malaki kung ang daming mga naputulan tapos 500, ang laking kita pala so naman. yun palang lumalabas na sinasabi mo kanina. Na paano pagbutas ng bulsa. Yun ang solusyon. Pero may magandang panukala ng isa si Congressman Lito Atienza, yung binabanggit natin, libreng tubig. Ayan, ipapanukala raw niya Dapat. Maging libre ang tubig. Dahil nung araw naman talaga, hindi naman uso ang mineral water, Kuya Roy. Wala ako nabibiling ganyan. Soft drinks lang yan. Diba? Naiinom natin yung tubig sa gripo. Diretso. Ang lamig. Ang sarap. Tap water, di ba? Hindi ka na diarrhea, di ba? Pero ngayon, may libreng pag Ewan ko kung anong minerals. Pag uminom ka sa poso o sa gripo, yari ka na. Dali ka sa ospital. Hindi lang yun. Di ba? Ngayon, bibili ka ng, alam mo yung mga filtered, yung, di ba? Bibili ka pa. Ang dami pa. Dati wala akong nakikita Dati walang ganun. Kaya dumagdag ang negosyo. Sinadya yun para kumita Nag-innovate sila. Nag-innovate di ba? Gumastos ka. Nagkaroon ng innovation para kumita. Ay, nako, buhay talaga. Kaya, ikaw, Kuya Ruel, may napipisil ka na bang para sa May 12 election? Lunes po yan, Actually, sa susunod yun ang pang laki isang ng problema Lunes. ko Wala akong mapili. Pero kung ikaw bang papipiliin, ano ba mga sa tingin mo dapat? Siyempre, number one, dapat may compassion. Passion. Diba? Tapos, talagang dedicated siya. Hindi yung yan ang trabaho mo. Pero nandun ka sa ibang lugar, di ba? Dapat interest ng constituents mo ang number one bago sa sarili mo. Ayan. Di ba? You must lead and set an example. Ikaw, parang Ricky, marami na ba? O wala pa nang bibigay din? Wala pa nang bibigay. Pero kidding aside, pipili tayo ng unang-una, red flag kagad pag dynasty. At saka yung gumastos dahil ulit parehong serbisyo ganyan. Tapos ano naman yung batas mo andun na yung dalawa mong kapatid mag-ina mo ano ba yung panibagong batas, ba't di man sabihin na doon sa mag-ina mo gawin ng batas, tapos magdadagdag ka pa pamilya na sa history yun tapos bigla siya nag-file ng batas na anti-dynasty.
Ay, posible yun. Hindi niya Posible gagawin ba yun. yun? Wala pa tayo, mayroon na tayo na PPC, pero dapat pumili nga ho tayo ng hindi lang mabuti, kundi ang tama, kundi mabuti rin. No? Yung sa tingin natin na, sabi ko red tag yung gumastos ng malaki. Tapos red tag kagad yung dynasty. Yung pamilya, nandun na, paulit-ulit na sila. Paulit-ulit na pero yung kayo, nakikilala lang, popular lang, pero yung bayan nyo, mahirap pa rin. Walang ospital. Napupunta pa rito sa Maynila, yung kalapit na bayan, walang ospital. Pero yung pa rin, ang binoboto nyo pa rin. Di ba kayo magtataka ron? Diba? Pag ganun ho ang mga opisyalis nyo. So, meron na tayo napili ang todo niya. Pero hindi ko alam kung kumpleto pa yun. Pero pili ho tayo ng bago. Hindi porket, hindi lang bago, kundi may alam talaga. At sabi mo nga Kuya Ruel, may compassion. At yan, yung tama lang sa tingin nyo, yung wag na yung nadala lang kayo sa popularidad. May pahabol na eh. Ano? Kung magagalit si Tokayo niyan. Anong sabi? Galing kay Manny Pacquiao. Anong sabi niya? Sabi niya, tama kayo mga idols, kapag ako naging presidente ng Pilipinas, bawiin ko ang mga pangangalaga ng ating tubig. Libre na lahat ng mamamayan. Iboto na yan. Boto na. Kaso Manny di ba? May-ari Manny di. Okay, Kuya Ruel, bumunod na tayo ng lahat ho ng mga sumari ho sa amin kanina, magmula kayo ng umpisa kami, inaho namin yan. Sinulat ni Kuya Ruel, 3 ang winners para sa 100 pesos GCash load. Naku, maraming salamat sa lahat ng nakinig sa amin ngayong araw na to. It's May 3. Ang nanalo, si San Gabriel. Nang ulit-ulito. San? Ibig sabihin na santo. Si Enrique Vista. At ang pangatlo ay si Ronald Dumbaga. Aba, nabasa ko yung comment nito. Maraming salamat. May direct message na kami sa aming fanpage sa Double R po, sa Radyo Bandido. Yung fanpage po namin, doon kayo mag-message doon para ibigay nyo yung numero para maibigay namin ang inyong prizes. Yan. Okay, Kuya Ruel. Sa lahat ng nakikinig sa amin, nasa live, si Jerly Kalayag, si sino pa? Judith C. Maraming salamat. Sila Elo Santiago, sila Anyong. Yan, salamat. At wag kayong Claro Rodales. Huwag kayong magsasawang makinig every Saturday 10 to 11 a.m. po. Okay. Gaya na ho ng natin piliin po natin ang maging mabuti kaysa maging tama. Pumili rin kayo ng tamang kandidato at hindi lang dahil popular. Hindi tatamaan kayo kay Ricky. Okay, maraming salamat. Sasamahan nyo ulit sa susunod Sabado. Gayitong oras din, tuwing Sabado, 10 to 11 a.m. Maraming salamat and happy weekend. Good morning, Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.